Magandang araw po sa inyo mga kapatid at patuloy po tayo nagpapasalamat sa inyong pagsama sa pagbabahagi po natin ng salita ng ating Panginoon. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa loob ng isang linggong ito na nararanasan po natin ang kanyang katapatan at kabutihan sa kabila man ng tayo ay may mga pinagdaraanan. Ang kabutihan ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. Minsan ba ay naitatanong nyo rin ba na bakit hindi pa kaya nagbabalik ang Panginoon para matapos na ang lahat ng paghihirap natin? Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking talakayan sa Biblia at ang pagbabalik ng Panginoon ay nandyan yung pagbibigay ng hustisya at hatol para sa lahat ng tao. Maging ang pagbibigay ng gantimpala doon sa mga umiibig sa Kanya, sa mga mananampalataya, ay kasama doon sa Kanyang pagbabalik. Bago ipako si Kristo doon sa krus, ay naitanong na rin ito ng Kanyang mga alagad. Sa Mateo 24:3, ang sabi nila, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang mga magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sinagot naman ito ng Panginoon at nagbigay siya ng mga palatandaan. Kasama na dyan na maraming mga darating na bulaang Kristo na magpapakilalang sila ang Mesyas at ito ay nangyayari na't laganap sa buong mundo. Kahit sa Pilipinas ay may nagpapakilalang siya. Ikalawa ay magkakaroon ng mga kagutuman, maging yung mga haramdaman. Ito ay laganap na rin sa mundo natin ngayon. Nandyan din yung mga magaganap na lindol sa iba't ibang dako. At lalo higit yung digmaan. Makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga labanan ng mga bansa laban sa bansa. Itong lahat ng ito ay ating kasalukuyan na sasaksihan, nababalitaan sa panonood natin ng telebisyon o pagbabasa ng mga balita sa social media. Sinabi rin ni Jesus na dapat mangyari ang lahat ng ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito'y pasimula pa lamang. Isa rin sa mga nasaksihan nating nangyari ngayong linggong ito ay ang kaguluhang nagaganap sa bayan ng Israel. Ang mga ito ay may kaugnayan sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Marami mang magkakaibang pananaw pagdating sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Kung siya ba ay babalik before or after the tribulation, may rapture nga ba o wala? Ang mas mahalagang issue na dapat nating makita ay magbabalik siya talaga. Ito po ang mas dapat nating pagtuunan na sa kanyang pagbabalik ay dapat tayong maging handa dahil ito ay mangyayari sa oras na hindi mo inaasahan. Ang ating pong teksto ay mababasa ngayon sa 2 Pedro chapter 3 verses 3 hanggang 9. Una sa lahat, dapat niyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, "Si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang mga ninuno natin, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito." Walang halaga sa kanila ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi ninais na may mapahamak. Ito po ang mga talatang ating susubukang himayin at kukunin ng prinsipyo na may apply natin sa buhay natin. Sinulat ito ni Apostol Pedro sa iglesia na kung saan naroon na nakapasok itong mga bulaang tagapagturo na nililigaw ang mga maraming tao. Isa rin sa kanilang ginagawa ay yung pagtawanan at hamakin yung aral na babalik muli si Jesus. Bagamat nagsasabi silang kilala na nila ang Diyos, ngunit sila ay hindi naman nagpapasakop sa Diyos. Kaya ang pagsulat ni Pedro sa kanila ay babalik muli ang Panginoon at magkakaroon ng paghatol sa mga buhay at sa mga patay. Kaya dapat meron tayong mas higit na dapat alalahanin. Sa halip na alamin ang eksaktong petsa at oras kung kailan babalik ang Panginoon, ang dapat alalahanin ay ano ang kalooban niya sa atin habang hindi pa siya bumabalik. Batay doon sa ating talata, atin pong mapag-aaralan na para bang bakit hindi pa nagbabalik ang Panginoon? Bakit naantala ang kanyang muling pagparito? Una,
magkaiba ang pag-unawa at pagsukat natin ng oras kumpara sa perspektibo ng Diyos. Doon sa talatang 8, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Sa kabila ng pagbanggit ni Pedro sa mga trials na daranasin doon sa mga sinulatan niya, tinawag niya silang mga minamahal. Pagpapadama ng kanyang malasakit sa kanilang pinagdaraanan at ang pagmamalasakit sa kanilang buhay espiritual. Ikalawa ay nais ni Pedro na ipaalam sa kanila na magkaiba tayo ng panukat o pagbilang ng oras at panahon kumpara sa perspektibo ng Diyos. Dahil ang damdamin kasi ng mga nandoon sa talata ay parang bakit ang tagal pa? Ang sinusulatan ni Pedro ay mga taong nakakaranas ng matinding pag-uusig. Kaya nandoon kapag tayo ay nauusig, gusto nating matapos na rin ang lahat. Mayroong pagkainip kung kailan ba tutugon ang Panginoon sa ating mga panalangin. Ang argumento ng ilan kasi doon na nagsasabi ay, inabot na ng kamatayan ng mga mahal natin sa buhay, bakit wala pa rin? Para sa kanila, parang may due date na dapat sundin ng Panginoon at tila ba parang lampas na yata. Kapag tayo ay hindi nakakaunawa o nakakakilalang lubos sa katangian ng Diyos, mahihirapan talaga tayong mag-persevere sa mga trials. Madali tayong mainip at sumuko. Ang ating Diyos ay hindi malilimitahan ng oras na meron tayo dito sa lupa. Tayong mga tao ay apektado at napapasailalim ng oras. Katulad na lamang ito ng sinabi sa Aklat ng Awit, chapter 90, verses 2 hanggang 4. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Sinabi rito na mabilis man lumipas ang oras sa mundo ng mga tao. Marami ang mga nangyayaring pagbabago. Akala natin dahil maraming naganap, matagal na kaagad. Dahil maliit yung ating panukat, kaya akala natin lampas na. Minsan magugulat ka na nga lang sa Facebook, may mga throwback si FB. At ipapakita niya yung mga 4 years ago or 10 years ago at makita mo yung sarili mo na napakalaki ng ipinagbago. Sa akin naman, madalas kong makita na sa loob ng 10 years, parang kailan lamang na yung aking anak na karga-karga lamang, ngayon ay dalaga na. Ano ang connection nito sa ating mga talata? Sa maiksing panahon, maraming pagbabago ang nagaganap. Pero sa Diyos, walang pagbabago dahil siya ay eternal. Kaya nga doon sa talata ay binanggit, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. At doon sa verse 4, ang 1,000 taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Lumilipas lang ng ganong kabilis dahil ang Panginoon ay eternal. Hindi siya saklaw ng ating panahon dito sa daigdig. Bukod pa sa ang Diyos ay eternal, hindi rin siya apektado ng past, present, and future dahil lahat ng ito ay kita ng Diyos na maliwanag. Sa atin, may maalala man tayo sa nakalipas, pero marami ang mas nalilimutan na lamang. Hindi ito kaya ng ating kaisipan. At hindi rin natin kaya makita maging yung future o yung bukas. Pero iba sa Diyos. Ang ating Diyos ay hindi limitado ng ating oras at panahon na meron tayo dito. He is beyond time. Nandun siya sa past, nandun sa present, at nandun siya sa future. Hindi naman binabanggit dito ni Pedro na may equivalent na panukat. Kumpara sa palitan baga ng dolyar, ang isang dolyar ay katumbas ng 50 pesos. Ang keyword sa talata ay yung salitang parabang o yung sa English is like 8,000 years. Hindi to literal na equation, but Peter is making an analogy, paghahambing. Isipin na lamang natin kung mayroong world record ng taong pinakamatandang nabubuhay sa panahon natin ngayon. Marahil ang edad niya ay 100 plus years. Pero kung ihahambing mo yung 100 plus years kumpara sa eternity o kahit sa million years na lamang, magmumukhang isang pirasong bato yung 100 years na itinapon mo sa malawak na karagatan at yun ang sumisimbolo doon sa eternity o yung kahit ilang milyong taon ang isipin mo. Nagmumukhang maliit yung 100 years na para bang sa atin ay napakatagal na.
Habang tayo ay nasa ilalim ng paghihintay sa paglipas ng oras at taon, ang Diyos ay may kontrol. Ang Diyos ay may ginagawa na lampas doon sa ating nalalaman. Katulad na lamang sa buhay ni Joseph the Dreamer, na siya ay sumunod sa Panginoon, tinanggihan yung asawa ni Potiphar, nakulong pa rin siya, pero makalipas ang 2 taon, saka pa lamang dumating ang panaginip doon sa Paraon. Doon sa 2 taon na iyon ay marami ding naganap sa loob ng kulungan. Nandun yung kanyang na-interpret niya, yung panaginip ng 2 nakasama niya. At siya ay nakiusap dahil sa gusto na rin niyang makalaya. Ang sabi niya, maalala niyo sana ako na mabanggit man lang sa Paraon na ako'y naririto sa kasalanang hindi ko ginawa. Pero nalimutan pa rin siya. Lumipas pa ang 2 taon bago na naginip ang Paraon. Pero minsan maaring itanong natin, bakit kaya hindi na lang naginip kinabukasan o kaya sa 1 linggo lamang binigay ang panaginip doon sa Paraon? Bakit pinatagal pa ng Panginoon? Well, hindi natin masagot, pero alam nating may ginagawa ang Diyos. May ginagawang pagkilos maging sa buhay ni Jose habang siya ay nasa kulungan. Katulad kay Jose, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Subalit, pinagtiwalaan pa rin ni Jose ang ating Diyos na ang lahat ng nangyari ay nakaayon doon sa itinakda ng Diyos. Sa huli, nasabi niya sa kanyang mga kapatid na hindi man maganda ang ginawa ninyo sa akin, pero ito ay kalooban rin ng Diyos dahil may malaking plano siya na hindi man natin nalalaman. Pero nakabuti sa huli. Katulad sa ating nararanasan ngayon, marami tayong mga tanong. Bakit ang tagal? Bakit ganito? Bakit ganyan? At minsan may makikita tayong mga masasamang tao na parang sila pa yung umaasenso, sumasagana sa buhay, samantalang tayo ay hirap na hirap. Pero tandaan natin, ano ang sabi ng talata? Darating ang araw na may paghatol. Magkakaroon ng kasagutan ang lahat ng ating katanungan. Pero habang hinihintay natin yung araw na iyon, ito ang isa pang mabigat na dahilan na nais ng Diyos na ating maunawahan. Mukhang naantala ang pagbabalik muli ng ating Panginoon. Una, dahil sa magkaiba ang pag-unawa at pagsukat natin ng oras kumpara sa perspektibo ng Diyos. Pero ito yung pangalawa. May malasakit ang Panginoon sa mga makasalanan. Ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya ayon sa kanyang itinakdang panahon. Sabi doon sa talata, balikan natin, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya kayo ng pagkakataon, ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Magaganap ang lahat ayon sa gusto niya at hindi doon sa ayon sa gusto natin. May schedule na sinusunod ang Diyos. May akusasyon dito kasi yung mga false teachers na parang si Lord ay slow. Kapag slow or maaring hindi tumutupad ng promise, at kapag slow ay may pagdududa na baka kasi hindi totoo na magbabalik siya. Baka kasi hindi naman talaga mapananaligan ng mga pangako niya. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa halip na makita na may kahinaan ng Diyos according sa kanila, hindi nila nakikita na ito ay pabor actually para sa kanila. Pabor na kung saan kung babalik ang Diyos, sa araw ding iyon ay mahahatulan sila. Pero ito'y pabor sa kanila dahil nagbibigay ng opportunity ang Panginoon sa katulad nila. Pangalawa, ang pagkaantala ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng kahabagan para sa mga makasalanan. Sa halip na indifference or inability, it is God's patience and compassion for the sinners. Sa halip na problemahin yung tanong na kailan, dapat ang mas problemahin na yung tanong na bakit hindi pa siya muling nagbabalik. Ang sagot, ang Diyos ay may tiyaga na naghihintay sa iyo. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa iyo at sa akin. Ang talatang ito ay maaaring malihis o magkamali ng pagkaunawa kung hindi mag-iingat. Una ay maaaring tignan na ang Diyos ay walang magagawa kapag ang isang taong makasalanan ay ayaw magsisi at ayaw manampalataya at naghihintay lang ng ang Diyos sa kanyang trono at panoorin kung paano i-reject na makasalanan yung ebanghelyo. Ikalawa na maaaring mamali ng interpretasyon ay isiping paano hahangarin ng Diyos na maligtas ang lahat kung meron namang mga pinili. Bakit nga ba natin nasabi yung una na para bang walang magagawa ang Diyos doon sa pag-reject ng mga makasalanan? Dahil doon sa tinatawag na free will. Tandaan natin na ang free will ng tao ang siyang dahilan kung bakit patuloy niyang sinusunod ang kanyang kagustuhan.
kagustuhan na kung saan tanggihan talikuran ang ating Panginoon. Kaya sila tumatalikod at lumalayo at nagkakasala. Ito'y dahil ginugusto rin ng taong makasalanan ang mga bagay na ginagawa niya. Walang pumipilit sa kanya. Sabi nga ng Roma chapter 3 verses 10 to 11, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Sadyang matigas ang puso ng tao. Kaya kung kagustuhan ng tao lamang ang masusunod, walang taong maliligtas. Yung ikalawa naman kasi ay parang tinitigdan na para bang walang malasakit ng Diyos sa lahat ng tao, kundi doon lamang sa mga tinatawag na pinili. Mali rin po iyon. Bagamat malalim na pag-aaral ang kinakailangan para maunawaan ang isang bahagi ng kasulatan na ito, ang alok ng mabuting balita ay paanyaya para sa lahat. Subalit, ang puso ng tao ay pilit na umaayaw. Subalit salamat dahil meron at meron pa ring makakaranas ng kaligtasan, makakaranas ng himala sa kanilang puso at sila'y tutugon sa panawagan ng Diyos. At kung tayo man ay sumuko, nagsisi, tumugon, totoo rin ang sinasabi ng Biblia na kabilang ka doon sa mga pinili, doon sa mga hinirang. Nagawa mo ito hindi dahil sa sarili mong kagustuhan, kundi dahil sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Katulad yan, makikita rin natin yung pag-iyak ng ating Panginoon sa Kristo nang makita niya yung Jerusalem. Nung bago siya ipako doon sa krus, ay tumangis siya dahil marami ang hindi kumikilala sa kanya. Maging si Pablo ay nagkaroon ng matinding kalungkutan dahil sa mga Hudyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala si Jesucristo. Ngayon ay naliligaw pa rin sila sa kasalukuyan nating panahon dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kinikilala ang ating Panginoon. Kaya isa ito dapat natin panalangin na ang bayang Israel ay tunay na magbalik sa Panginoon at kilalanin si Jesus bilang Mesiyas. May mga bagay na sadyang nakalulungkot at masakit tignan. Subalit kailangang maganap. Katulad na lamang niyan yung pagkapako ni Kristo na mukhang trahedya sa umpisa. Pero dapat mangyari talaga dahil may disenyo at plano ang Diyos na hindi natin nakikita sa ating mga mata. Totoo na mahabagin ng Diyos, mahapagmahal ang ating Diyos. Totoo na kung tayo man ay maliligtas, ito'y dahil sa kalooban niya at hindi sa kalooban natin. Subalit totoo rin, kung tayo ay maparurusahan, ito ay dahil sa pagtanggi natin at hindi pagkilala sa Kanya at ito yung likas na ginusto ng ating puso at walang pumilit sa atin. Pero isiping mabuti, bakit hindi pa nga ba nagbabalik si Kristo? Para ito sa iyo at para ito sa akin, para sa ating lahat. Para marinig mo ang paanyaya at tumugon tayo ng tama sa panawagan niya. At kung ito yung kalooban ng Panginoon, mas dapat tayong mangaral na mga Kristiyano upang marami ang makapagsisi at sumampalataya sa ating Panginoon. Tayo man ay nasa panahon ng pandemya, tayo rin ay may magandang pagkakataon na magamit ito. Ikwento mo ang ating Panginoong Jesucristo. Mas kailangan ng tao ang pag-asa dahil sa panahon natin ngayon, mas makatotohanan at malapit tayo sa kamatayan. Maraming mga tao ang nawawalan ng pag-asa dahil sa kahirapang dinaranas. Bigyan natin sila ng pag-asang mapanghahawakan. Ipakita rin natin na higit na mahalaga kaysa sa mundong ito ay yung nasa kabilang buhay tayong kapiling ng walang hanggan ng ating Panginoon na lumikha ng lahat. Kailan ba ang huling pagkakataon na maalala mong nag-share ka ng gospel sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay? Ang pagbabalita ng ebanghelyo ay trabaho ng lahat ng Kristiyano. At para maligtas ang tao, dapat may mangaral, dapat may marinig na imbitasyon, dapat may madama na malasakit pagmamahal mula sa ating mga nakakilala at nakatanggap ng habag mula sa ating Panginoon. Patuloy nating ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay at kakilala na pagkalooban sila ng kaliwanagan at pangunawa at konbiksyon sa kasalanan at manampalataya kay Jesus. Tandaan natin, kahit na sa tingin natin matagal na ang panahon, hindi ibig sabihin na wala na itong limitasyon. Meron pa ring katapusan. Darating din tayo sa finish line. Haharap pa rin tayo sa Panginoon. Maaring tayo ay mauna at haharap sa Kanya or abutan tayo ng Kanyang pagbabalik muli rito. Mga kapatid, bagamat hindi natin matiyak kung kailan babalik ang ating Panginoon, hindi natin malaman yung exact date, pero masasabi nating malapit nang magbalik ang ating Panginoon. Marami na mga tanda ang mga nakikita natin nasasakatuparan na sinabi na ng Biblia noon pa man.
Ngunit balikan natin yung talata at basahin natin yung chapter 3 verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat ng nasa lupa ay malalantad. Darating siya sa oras na hindi inaasahan ng marami. Maraming magugulat, maraming matatakot, subalit marami din ang excited dahil dumating na ang ating Panginoon. Magbabalik nga ba ang ating Panginoon? Una, kung ito man ay naantala, balikan natin ang points natin. Magkaiba kasi tayo ng pag-unawa at pagsukat sa oras kumpara sa perspektibo ng Diyos. Ikalawa, may malasakit ang Panginoon kung bakit naantala. At ito yung makakilala ang mga makasalanan at hindi mapahamak. Isa sa binanggit na tanda ng Panginoon sa Mateo 24:14 ay ito. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghaharing ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Mga kapatid, ang magandang balita ay babalik muli ang Panginoon. Darating siya at haharap tayo sa Kanya. Mga kapatid, maaring may dalawang damdamin o reaksyon ang maramdaman mo dito. May mga tao na maaring natatakot sa pagbabalik ng Panginoon dahil alam nila ang kanilang kalagayan sa kanilang espiritual na buhay. Katulad na lamang yan sa eskwelahan, na kapag merong surprise exam, kinakabahan yung mga hindi nag-review. Subalit, may kumpiyansa ang mga nakapaghanda dahil mayroon silang maisasagot. Katulad din sa pagbabalik ng ating Panginoon, alam natin ang mga inaasahan ng Diyos. Nag-iimbita ang Diyos, may tiyaga ang Diyos, nagbibigay ng panahon ng Diyos, at gawin natin ang tamang dapat gawin bago dumating ang Diyos. Mga kapatid, nawa ito pong mensaheng ito ay magsilbing paalaala, pero makita rin natin ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Mahal ka niya at gawin mo ang dapat gawin at tayo ay haharap sa Kanya sa muli niyang pagparito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa araw na ito, sa paalalang ibinigay ninyo mula sa inyong mga salita. Maaring may mga kapatid kaming nakikinig ngayon na nahihirapan sa kanilang mga krisis na pinagdaraanan, at habang kami nasa problema, mukhang natatagalan yung mga solusyon, kaya nandun yung aming pagkainip, nawawalan kami ng pag-asa. Panginoon, tulungan nyo kaming maging matyaga, at tulungan nyo kami na habang naghihintay ang ma-develop yung aming maturity, yung aming perseverance. Tulungan nyo kaming tumingin doon sa pag-asa namin. Tulungan nyo kaming makakuha ng kalakasan mula sa inyo. Tulungan nyo kaming magtiyaga at magtiwala na may ginagawa kayo sa aming buhay, Panginoon. Ikalawa, tulungan nyo rin kami na habang naghihintay ay magbahagi ng salita ng Diyos. Magbahagi ng Ebanghelyo. Marami ang makakilala. Marami kaming madala sa langit, Panginoon. Tulungan nyo po kaming magkaroon ng kahabagan dahil maraming taong napapahamak, maraming taong namamatay nang hindi pa nakakilala sa inyo. Turuan nyo kami, Panginoon, ng aming mga sasabihin at bigyan nyo kami ng lakas ng loob, pagmamahal at malasakit sa mga kakilala namin na hindi pa naliligtas. Panginoon, ingatan nyo rin po kami sa kumakalat na pandemyang ito, at dinadalangin din po namin ang bayang Israel na patuloy na magkaroon ng kapayapaan sa gitnang silangan, Panginoon. At mangyari ang iyong kalooban, mangyari ang ayon sa inyong plano, Panginoon. Ibinabalik po namin papulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, magandang araw po at pagpalain tayong higit ng ating Panginoon.